Welcome guys to Tenali Talk. So, pasensya na, medyo natagalan tayo nagkaroon ng video, medyo na busy tayo. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa mga pangkaraniwang tanong or problema ng mga nag-aalaga ng manok. Ito po yung hindi matunawan. So, kung naranasan mo tong problema na to, panoorin mo to. So, yun. Ang kaya ako naisip tong mga topics na mga gagawin natin tong mga darating na mga videos para makatulong po sa mga nakaka-experience ng mga problema. Naisip ko po to na gawing mga topics. Actually, hindi lang to isa series to na mga problema. Unahin na po muna natin yung mga common kasi to na mga nire-raise na question ng mga common na backyard na na-experience nila. Ano-ano po ba yung mga topics na yun? So, kung sa ngayon po, ang topic natin ay yung hindi natunawan ng manok. Susunod natin sa mga susunod yung tibak. Paano ba to? Ano ba tong tibak? So, ito po yung mga, kung interesado kayo, abangan nyo po yung mga next post na videos natin. Tapos, may mga iba pa po, yung pag-usapan natin yung tamang paggamit ng antibiotics, tamang paggamit ng pamurga, at kung meron pa po kayong ibang mga gustong linawin na mga topics, ano yun na po ninyo, mag-ano lang po kayo, mag-message lang po kayo, mag-comment lang po kayo. So, again, yung mga nanonood sana, huwag niyo po sanang i-skip yung ads kasi alam niyo naman, doon lang nakakabawi yung mga content creators na kagaya ko na gumagawa ng mga videos para makatulong po sa mga pangkaraniwan tao na walang access sa mga seminars na ginaganap na may mga tuition fee at something like that. So, yung mga DIYers lang po. Tapos yung mga ma-attend lang po ng mga ordinary seminars ng mga companies na ginaganap kung saan-saang bayan. So, yun lang po. Pakiusap lang po sana, huwag nyo namang skip yung ads para magkaroon naman tayo ng konting revenue or additional motivation na makagawa pa po ng mas maraming mga videos. So, back to the topic tayo. So, di natunawan. So, ito yung napapansin niyo. Ano ba muna mapapansin niyo pagka ang manok ay hindi natunawan? Number one, hindi natunawan. Pag pinakain ninyo, sa umaga pinakain nyo, or basta pinakain nyo sa umaga, pag napansin nyo na dating yung attitude ng manok na to matakaw, mabilis umubos ng patuka, tapos pag ikot ninyo para magpainom, after 30 minutes or 1 hour or basta pagpapainom na kayo, mapapansin nyo, hindi na kaubos ng pagkain. So next, tatamlay siya, babagal yung pagkilos niya. Second na observation yon, hindi siya parang matamlay. Tapos pag inamoy mo, parang wala naman siyang sipon or ano yung nararamdaman nito. So, yung third, pag hawak mo ng butche, ayun na, makikita mo, bloated. Hindi, kumbaga yung parang yung pinakain mo pinakain mo baka nung umaga pa lang kahapon, tapos napakain mo pa ulit siya nung hapon, bali isang araw, so nadoble na yun. So yun. Yun po yung hindi natunawan. Yun ang makikita ninyo mga sintomas. Hihina kumain, tapos tatamlay. Pagka medyo malala na, pagka namutla na, ibig sabihin nalalaso na siya doon sa feeds na nandoon sa kanyang butchi. So, ano ba yung number one na pwede nating gawing remedy para sa hindi natunawan? Number one po, dapat malaman natin kagad to as a handler or as a
raiser or nag-aalaga, dapat monitor kagad natin. Mayroon palang naramdaman na konting problema sa manok, hindi kumain, humina kumain, dapat alamin natin as a handler kasi yung manok po natin hindi marunong magsalita. So alamin natin ano ba problema. So yun. So number one remedy nito, kung medyo malapit kayo sa bayan, punta po kayo sa butika, bili po kayo ng sodium bicarbonate. Mura lang naman po ito. Painumin po ng isa sa umaga, tapos isa sa hapon, tapos pero monitor po ninyo na dapat pag pinainom po ninyo nito mamayang hapon, yung feel ninyo, yung kapa ninyo doon sa butsi, nababawasan siya. Okay po yun. So natutulungan na po siyang matunaw. Basta wag niyo lang po siya ulit papakainin. So kailangan po babaran niyo ng tubig, tapos kung mas maganda ikulong niyo muna siya, ilagay niyo muna siya sa malilim na area na hindi siya masyado ma-stress. Yun, para maging maayos yung pakiramdam ng ating manok. So yun po. So kung wala naman po tayo, kung medyo nasa bundok tayo, ito po, based on experience lang po to, hindi ko po sinasabing tama ito or what. Ang ginagawa ko po, yung menthol candies. So, dati po, puputulin ko po yung kalahati ng stalk tapos dudurugin ko. Yun yung ibibigay ko, nakakatulong po yun sa pagtunaw. Kung wala po nun, ngayon po ata hindi na available yung stork o yung star, naging star na kasi siya. Snow bear, yun po, pwede nyo subukan. So, kung wala po tayo nito, kailangan natin maghanap. Yun po. So, gawa na lang tayo ng paraan. So, basta kailangan, within the day, pagka pinainom nyo po sa umaga, or minonitor ninyo, pinahinga nyo, dapat, mga lahate, or napapansin nyo nababawasan yung laman ng kanyang butsi. Pag hindi po ninyo, pag na-monitor ninyo na hindi pa rin nagbabago yung laman ng butse, tapos isang araw na ganun yung sitwasyon, meron po tayong last recourse. Pero dapat po to, gagawin po natin to mabilisan. Kumbaga, kung talagang napapansin mo na alanganin na yung ating manok, kailangan po natin tong pasukahin. Yung ako po, yung unang panahon na nagpasuka ko, tubig yung ginagamit namin. Ilalagay namin ng tatay ko sa gripo, yung manok, tapos saka itataktak para lumabas, tapos pipigain yung butse para lumabas yung feeds. Lalo na kung mga concentrate, matutulis yun, yung mga trigo or mga palay or something like that. Ang nire-recommend ko po, hindi po yung tubig, mali po yun kasi syempre wala naman po sa amin nakapagturo nung panahon na yon, kamukha ngayon na meron pong nagsishare. Ang gagamitin po natin, mineral oil. Nakakabili yan, mura lang naman po yan. Sa butika meron po yung mineral oil. Yun po yung gagamitin natin para at least kahit pa paano mas maano po siya, mas madulas yung pagpasukan natin. Kaya mas maganda kung wala po tayong mineral oil, siguro vegetable oil, yun na po yung pinaka-worst na pwede nating magamit. Or kung wala talaga, yung cooking oil, yun po yung gagamitin natin. Para pag pinainom natin siya, ifo-force natin siya uminom ng oil, tapos gagalaw-galawin nyo, tapos itataktak nyo para maisuka niya yung mga feeds na hindi po niya matunaw. So critical po to. Kung talagang, base nga po sa sinasabi ko, kung within the day walang nagbago sa pagbibigay ninyo ng sodium bicarbonate or ng menthol candy, walang nagbago, hapon na ganun pa rin, kailangan po nating gawin na tong move na to kasi pagka hindi pa po, malalaso na po yung feeds doon kasi mapapanis na po yun. So magkakaroon na yun ng lahat na mycotoxins, lahat na ng bacteria lalabas na doon. Malalaso na po yung manok natin. Lalo po tayong mahihirapang buhayin yung manok natin. Pero critical po tong point na to kasi sobrang stress po ang idudulot nito sa ating manok. So dapat magaling po ang decision making na gagawin natin sa point na to. So kung nagawa na po natin to at napansin natin na
Pagkahawak po natin, siguro pwede nating, pagka nagbigay tayo ng sodium bicarbonate, pwede natin bigyan ng mga oral drops na mga, I don't want to endorse some products, pero ito po yung mga top in minds na mga produkto na pwede ipatak. So, pwede po kayo gumamit ng mga reload, energizer, or kung wala po kayo nito, yung electrolytes, electrogen, or selectrogen, kanawin ninyo sa tubig, yun yung ipainom ninyo sa kanya. Ano nyo po sa ringgilya, tapos i-force nyo pong painom. Tapos at the same time, kung may B-complex injectable po kayo, turukan nyo na rin po ng, depende po sa katawan, kung stag or cup na po, 0.3 to 0.5 kung ano po ba yung ginagawa nyo. Injection nyo po sa pitsyo para sa mga stress po na mararanasan niya, lalong-lalo na po para makarecover po siya kagad, bigyan niyo po nito yung turok isang beses, once a week. Tapos yung oral drops or yung electrogen siguro, one to twice a day ninyo bigyan. Depende po sa recommendations nung mga companies. Pwedeng 5 drops, depende po sa umaga, 5 drops sa hapon para makatulong po sa full recovery ng inyong mga panabong na manok. Ayun, so pag nagawa na po natin to, after mga 1 to 2 days, ano lang muna siya, tubig. Yung tao nga po, di ba, basta may tubig, po yan, umiinom siya ng tubig, mamamayat siya, pero hindi po siya mamamatay. So basta vitamins, tuloy-tuloy lang yung mga patak ninyo ng mga vitamins. Tubig, laging may tubig, papaltan lang po ninyo sa umaga, sa hapon, paltan nyo ng bago para laging fresh yung water. Tapos, pag napapansin ninyo medyo sumisigla na po siya, pwede nyo na po siyang simulang pakainin, pero soft diet lang po, saka konti-konti muna. Siguro kung may tinapay at gatas, konting tinapay, pumiraso kayo, lagyan ninyo ng doon sa feeder, gatas, tapos konting tinapay, konting-konti muna, tapos pag napansin niyo sa hapon na naubos niya yon, siguro pwede ninyong dagdagan pa ulit ng konti, pang mas marami ng konti, para mapapansin niyo. Basta dapat, pagka hinawakan ninyo yung butche sa hapon or minonitor ninyo after 2 hours or ay dapat natunaw niya yon. So kung wala po tayong gatas at tinapay, siguro yung pellets natin, pwede nating basain, ibabad ng konti, tapos yun ang durugin. So, or mas maganda kung meron kayong booster feeds, kasi yung mga booster feeds mas dense or mas mabilis ma-digest ng mga manok yung mga feeds na to. So mas maganda siguro kung yung ito yung gagamitin natin na babasain natin para kainin niya. Pero konti-konti lang po muna yung inyong ibibigay, at siguraduhin ninyong laging ubos at laging natutunaw bago ninyo unti-unting dadagdagan ninyo hanggang gradually maging full meal na po yung kinakain ng inyong mga hindi natunawan na manok. So, yun lang po. Maraming salamat po. At kung di pa po kayo nagla-like, i-like nyo naman po at i-share nyo na rin at mag-subscribe na rin po kayo. So, thank you very much po. Tinali Talk.